Nagka-problema pala dyan daw sa ICI hearing dyan, ha? Sa Independent Commission on Infrastructure, ha? Oh, pinakahuli nung isang araw, di ba? Na binalita din natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, siner na pala ng napakaraming tao. Oh. Kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, nagwala daw, Jen. Nagwala si Senador Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Si Senador Villar kasi, sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya, noong nakarang administrasyon. Duterte. Oo, at binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw, Jen. Hindi, ang alam ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. Di ba? Ayaw daw paawat. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya. Dahil sa pagwawala. Parang wala ata sa katauhan ni Senador Mark Villar yung bagay out of character. Oo nga, parang hindi ato. Tahimik yan eh. Tapos sasabihin, nagwala. Ito ang sabi ng ICI ngayon. This is not true. The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So, hindi totoo yung sinabi sa column? Hindi. Ayon kay Attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Baka nga naman hindi totoo yan. Sino ba yung nagsabi na... Si Ramon Tulpo. Siya naglabas ng column na nagwala daw si Mark Villar. Nag-post siya. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. Hindi siya nagwala. At humantong paro sa tumawag ng guard at pinalabas. So, paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng ICI? Si Osaka. Hindi natin malalaman, Sen, Jen. Kasi, hindi naman natin nakita. Hindi naman natin napanood. Oo nga. Hindi katulad sa Senate. Palihim kasi. Yun ang disadvantage. Disadvantage nga. Tama kayo, Sen. Kaya yung mga tao, gustong-gusto nila talaga na nakikita. Para sa ganun, walang patutsadahan na ganyan. So kung ito pala ay naka-live stream, Nelson. Walang makapaglalabas ng maling informasyon. At maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon mali yung dahilan ng ICI na hindi nila inilalabas ito kasi baka magamit kung saan-saan. Yung trial by publicity daw nanganganib Lalong magagamit kapag hindi natin napapanood. Hindi, kasi kapag ang pinag-uusapan itong lawak at saka yung magnitude ng pagkakawaldas ng pera ng bayan, pagkatapos ang gagawin mong taga-usig, palihim silang nag-iimbestiga. Yan, Pagmumulan lang ng pagdududa yan gaya niyan. Paano natin masasabi sino nagsasabi nga naman ng totoo, no? Alangan naman sabihin natin nagsisinungaling si Montulpo. Bagamat sa mga nakaraan, ginawa na niya, di ba? Hindi mo rin naman masasabing totoo ang sinabi ni Kate Osaka kasi wala rin para tayong kadibayan. Di ba? Kwento sa kwentong tama ka. Dapat talaga open na open yan. Dapat nakikita ng taong bayan yung ginagawang pagsisiyasat dyan. Tsaka harap-harapan talaga, hindi yung sasabihan mo sila pagkatapos sa Twitter lalaban. Sinasabi lang naman, magsasalita sila, almost all senators had insertions. Sabi, ganun, nagkaroon ng negative na connotation yung salita na yan dahil nga yung mga insertions, yan ang naging dahilan kung bakit nagkaroon maanumalyang paggawa ng flood control dahil sa mga insertions na yan. Pagkatapos babanggitin niya na, sa plenary kanya, bubusisiin ko yan. At malalaman natin kung paano, bakit pinayagan yan. At ibig sabihin, pagka ganun ang pananalita, parang masama talaga Ayun na nga kasi po, bubusisiin ko yan. At kailangan malaman natin bakit yan pinayagan. Ibig sabihin, hindi dapat mangyari yan. Una best. Baliho yun. Kailangan malaman natin gaano ang isiningit, sino nagpasingit, paano in-implement. O di, negative. Yes po. Nagsalita ngayon yung Senate President. Hindi kanya, wala yan. Ang insertion or amendment or any other word that you may want to use, these are part of the regular budget process. Tingnan mo na, nagkukontrahan kayong dalawa.
Kung part ng budget process, ba't nagsalita yung isa? Na para bang, teka muna, binabalaan ko kayo, ha? May masamang Lahat dyan. kayo, meron kayong insertion. Oho. So, meron na kagad ibang pakahulugan yun eh. Negatibo na yun eh. Totoo. O kaya nagkaroon ng Nag-react tuloy yung mga nag-react. At kasama saka, sa Senado. na-unsettle yung mga kasamahan nila. Oho. Gumalaw eh. Yumugyug eh. Oh, pagkatapos, Intensity 8 ata yung pagyugyug. pagkatapos hindi, 7.5. 7.5 lang ba? Ngayon, bakit nung ikaw sinabihan nung dating Yusek, meron kang 500 for now. Yes. Iunahin na natin kasi insertion ito, NEP pa lang eh. No, sabi niya. Ibig sabihin, pag tumanggi ka, Ay, bawal nga yun. Bawal yun. Oho. tatanggi ka ba kung hindi bawal? Ay, hindi ho. Oh, Wala namang masama eh. Binibigyan ka ng matamis na ganito, bawal sa iyo eh. No. Diabetic ako. Bawal ako dyan. Pero wala ka naman diabetes. Ay, masarap yan. Ice cream ito, Gusto ko napakasarap yan. ng ice cream, di ba? Opo. Gusto ko yan, dagdagan mo pa yan, dagdagan Yan. mo. So pinagpapaliwanag ko silang dalawa. Hindi ka ako mabuti that the two of you are trapped in one contradiction. Oho. Paliwanag mo, kung mali yan, mali. Itinatama mo, sabi mo, hindi, that's only regular part. Sabi ng isa, hindi, negative. You are sending mixed signals to the public. Yan, tama po. Babanat naman yung isa sa Twitter. Oho. Ang ingay ka niyan. Ang ingay niyan. Saan ka naman nakakitang, bakit hindi ka mag-iingay kung mali na ang ginagawa, di ba? Oho. Ang gusto ko harapan. Yan ang palagi ko, yan ang tuntunin natin eh. Harapan. Oho. Ba't ka nagsenador nga mo humarap?